Welcome guys sa ating YouTube channel. In this episode, mag-install tayo ng GoSync, a Google Drive client sa ating Raspberry Pi machine. So bago tayo magpatuloy, please subscribe to our channel. So type nyo lang sa search bar Jets_PH space TV para makita nyo yung aming channel, and then click the subscribe button and hit the notification button as well para notified ka sa bawat upload. Okay? So let's start. Bago lahat, i-access natin si Raspberry Pi through remote desktop. Para dun sa mga hindi nakasetup yung remote desktop sa kanilang Raspberry Pi machine, may link ako sa video na to na tutorial ko pa paano i-setup yung remote desktop. Dun sa ay naman mag-setup or walang time mag-setup ng remote desktop, pwede nyo i-access yung Raspberry Pi through SSH. So yan, nakalagin na tayo sa ating Raspberry Pi. So open lang natin terminal, type natin sudo apt-get space update. Okay, so type naman natin is sudo apt-get upgrade. This upgrade. Sorry. Yun, kailangan may dash pala. Sorry. And then, do you want to continue? Pag tinanong kayo, so just type yes or y and enter. So hintayin na natin matapos, medyo matagal ito. So after nitong upgrade, install naman natin itong WXPython GTK. Ito yung graphical user interface ng GoSync and yung Google API. And then, kung i-install nyo itong GoSync sa Linux-based machines, kailangan nyo mag-install ng Python 2.7 version and pip yung package manager. Since install natin to sa Raspberry Pi, so i-skip na natin yung step na yon. Since walang Google Drive client sa Linux, sa Windows lang, so kaya gagamit tayo nitong GoSync. So yun, natapos na. So ngayon naman i-type natin sudo install Python WX GTK 2.8. Okay, so antayin lang natin. So yes lang, hindi natin matapos mag-install.
Ito yung pinaka-GUI niya na GUI ng application. Okay, so ngayon naman ito-type naman natin is sudo space apt space install space python okay, dash google API, then yes ulit. Okay, so tapos na siya. So ngayon naman sudo pip install GoSync, capital G capital S Y N C. So i-download niya yung mga dependencies and repositories ng ating application sa GitHub. So yan. So install niya yung watchdog, lahat ng mga requirements ng application. PyDrive, yan. So after naman natin install yung GoSync, kailangan natin mag-sign in sa ating Gmail account. So buksan natin yung browser and then pumunta tayo sa https://console.developers google.com/projects. Okay, so nakapasok na tayo. So input lang natin yung password, input yung email address nyo and then yung password nyo. Then so yan yung itsura nya. Sumuwi natin, select a project. Then kung makikita nyo, mayroon akong ginawa na GoSync project. So new project tayo, then type nyo lang kung ano yung project name nyo. So for this video, demo_GoSync, and then create. Oops. Okay, so tanggalin natin yung underscore. Okay, so create na natin. So hintayin natin na ma-create yung project. After ma-create yung project, pupunta tayo sa navigation menu, muna sa upper left, yan yung window, and then oops yan, API and services,
yan, and then library, and then select natin yung project, yan, then mag-go sync. So nakaselect na siya, and then saan na ba yun? Okay, so hanapin natin yung Google Drive. Yun, Google Drive API. So click mo yan, and then enable natin. So asan yung enable button? Ayun, nasa taas. Then click nyo lang enable. After na enable, hintayin lang natin ang konti. Then punta tayo sa credentials, then create credential, then choose other UI, yan. Then user data, user what data will you be accessing. So user data tayo, click nyo lang yan. Then click nyo what credentials do I need, then yung name ulit ng project nyo, pwedeng kayo bahala kung ano gusto nyo ulit. So sa akin daw yung demo space go sync lang. And then product name, so yun ulit para sa akin. Then continue. So ayan, makikita nyo yung client ID number nyo. Then download, click download. So makikita nyo, ayan na, nag-download, sa download na siya. Then ayan, show in folder, punta nyo sa download folder. So ayan, i-rename natin yan sa, makikita nyo client underscore id.json. So need natin is client underscore secrets.json. So i-rename lang natin. Then okay, i-copy natin or i-move natin itong file na to sa GoSync folder. So minimize muna natin to. Okay, so yeah, copy, then tayo sa home, and then home./file/.gosync. Yun. So makikita nyo meron na akong client underscore secrets.json. So hindi ko na siya i-paste. Makita nyo may mga files na rin siya. So yeah. So ngayon ita-type natin sa terminal is GoSync, capital G and capital S. Then maghintay lang tayo ng sandali. I-access niya yung email o yung email account niya, Google account. Yan, ito nyo may GoSync. So piliin lang natin yung ating account. Then payagan or allow. So the authentication flow has completed. So pwede natin i-close siya. And then maya lamang mag-i-start na yung application. So yan, mag-i-start na. So makikita nyo calculating your categorical Google Drive usage. Please wait. So ina-access nyo ngayon yung Google Drive natin. So binabasa niya lahat ng files, kung may audio, photos, and movies, documents, others. So this way. So yan, na tapos na mag-sync. So alam niyo na yung
total file size. Sa settings, makikita nyo yung mga directories na gusto nyo lang i-sync. So, i-check nyo lang yan. Yan, makikita nyo. Yan. Yan. Gusto nyo yung mga subfolders, i-sync nyo rin. Yan. Okay. So, balik tayo sa account. Yun. So, file, post. Sa file, may post and resume sync. So, pag resume natin, so makikita nyo running. So, yan. Makikita nyo yung sync started. So, puntahan natin yung folder nya. So, makikita nyo sa home/pi, then Google Drive folder na kinreate ng application. In-install natin siya. Then, yung email address na folder nyo. So, sa akin, devsteam@gmail.com folder. Then, makikita nyo yung mga files ko nandyan. So, yan. So, since na-sync na siya, try natin na para makita nyo nagsisync siya. So, i-delete ko tong getting started na PDF file. Ganyan. So, check natin kung magsisync siya. Ay, pala tayo sa pause. Pause muna natin. Then, resume. Try natin. Natin wala pa rin. Okay, kaya try ko munang i-restart. Try ko i-restart kaya. So, close muna natin, guys. So, hindi yata siya mag-check kung ano pang kulang mo pag nakatakbo na yung application. So, restart natin. Yun. So, restart na natin. Try natin i-run or i-resume yung synchronization. So, punta tayo sa file. Resume sync. Ayan. So, ayan, running na. Sync started. Yun. Dapat makikita nyo yung activity nya dito sa bar na yan. So, downloading, getting started. So, bantayan natin tong folder natin. So, wala siyang refresh. Wala. Okay. Yun. Download niya na. So, na-sync niya na. Okay. So, yun. Gumagana siya. Okay, guys. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. Kung meron pa kayong gusto matutunan about electronics, programming, and paggamit ng mga modules, sensors, kits, and shields, i-comment nyo lang sa ating comment section sa ibaba ng video na ito. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. And also, please like and share our Facebook page, facebook.com/jetsdevteam. So, nakikita nyo yan sa inyong screen ngayon. Okay? Bye, guys. See you in our next video.